Hi guys! Good afternoon sa inyo. This is Mami Ria, Mami Ri for short, and my YouTube channel on your YouTube screen. And I want to share something to you na nabasa ko kanina sa Bible. It's about the salvation of the human race. The main mission of Jesus Christ, according to Brother Eddie Villanueva of Jesus is Lord Church International Church. Okay? So, makikita natin sa 1 Thessalonica, unang Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, ang ganito. It's about ang pagparito ng Panginoon. Come on guys, basahin natin what is this all about. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati. Tulad ng mga taong walang pag-asa, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay na malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo, pagkatapos tayo mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman, kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. So that's it. So sabi sa pangalawang Korinto 5 to 8, chapter 5 verse 8, malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan, sabi ni Pablo, upang manirahan sa piling ng Panginoon, sabi ni Pablo noon. So mababasa natin sa Genesis 12:3, sabi rito, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako ay hihimukin na tulad mo pinagpala, sila ay pagpapalain din. So, ang text nga pala natin ngayon guys is Luke 19 verse 10 or Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. So, this is the salvation of the human race, the main mission of Jesus Christ, according to Brother Eddie Villanueva. So, sabi rito sa 1 John 5:7, we have the Trinity. So, tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisang tatlong ito, ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo, at ang Panginoong Jesus. So, mapunta tayo sa Diyos Anak, o sa Son, kay Jesus Christ, sa Panginoong Hesus Kristo. According to John 1, 1, at John 1, verse 3, at John 1, verse 14, ako ang salita, and then, namuhay ako sa piling ng mga tao at nagkatawan tao ang salita, and ako ang naglalang ng lahat ng bagay, sabi ng Panginoong Jesus. So, according to Colossians 1:15-16, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at para sa Kanya. So, makikita natin sa Mateo 1, chapter 18, verse 21, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, ito yung Son, the God the Son, or si Panginoong Jesus Christ. We can read it in the Bible in Matthew 1:18-21. Sabi rito, ipinanganak si Jesus sa pamagitan ni Mary and na asawa niya si Joseph, and sabi nga sa Old Testament na maglilihi ang dalaga at manganganak ng isang lalaki, tatawagin tong Emmanuel, ibig sabihin kasama natin ng Diyos. Yun nga, nangyari yun, na-form siya in 9 months, so lumabas ang Panginoong Jesus at pinangalanan nilang Jesus, ibig sabihin siya ang magliligtas sa lahat ng sangkatauhan. Yun ang meaning ng Panginoong Jesus. So, pinatotohanan ni Jose si Maria kahit buntis na siya. Actually, itong buntis na to, hindi siya pinagbuntis. Ang Panginoong Jesus ay hindi pinagbuntis sa pamamagitan ng sex, kundi
Kinasihan siya ng banal na espiritu, bumaba sa kanyang bahay sinapupunan at nabuo ang Panginoong Jesus. Okay, guys? And then, according to John 3:3, sabi rito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao or being born again, hindi siya paghaharian ng Diyos. You cannot see the kingdom of God. So, ang tanong dito, why man needs salvation? So, yun ang tanong, guys. Bakit kailangan ng tao ng salvation o ng pagliligtas? Ano ba ang nangyari sa tao? So, makikita natin ito sa Romans 5 verse 12. Sabi dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Verse 13 ng chapter 5. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Yun, ng commandments. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Yun nga. Sa 15, ngunit magkaiba ang dalawang ito sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan sa kautusan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. 16, ang kaloob na higit na dihamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan, ay nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan, ngunit sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo, higit ang sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang nangyari kay Adan sa mga tao. So, on verse 18, kaya't kung paano nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. So, last verse, na magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag, guys. Nagkaroon ng commandments. So, maraming hindi sumunod sa utos ng Diyos. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Hallelujah. So, Roma 3:23 sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ephesians 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So, Revelations 20:14-15, sabi rito, pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito, ang pangalawang kamatayan, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So guys, sabi according to Revelations 21:8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Sila ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. So, Mark 8:36, sabi rito, ano nga ang pagpapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. So, 1 Corinthians 6:9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosa, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos.
Galatians 5:19-21, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So why Jesus Christ is our only Savior? Bakit nga ba? Sabi kasi rito sa Acts 4 or Gawa 4 verse 10, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. 1 Timothy 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. And for 2 Corinthians 5:21, it says, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So guys, according to Romans 3:25, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Romans 5:9 sabi rito, at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Efeso 3:7 sabi, sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Revelations 5:9 sabi rito, inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan, tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So 1 John 1:7 sabi rito, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. So John 1:12 sabi rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya sa Panginoong Hesukristo ay pinagkaaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lucas 19:13, bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin, binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Matthew 24, sabi ng Panginoong Jesus. Matthew 24:14, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay, babaguhin tayong lahat. Proverbs 11:30, buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. So sabi sa John 1:12, sabi sa John 1:12, tayo'y binigyan ng karapatang maging, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao or sa sex. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos, it's spiritual. So, 1 John 5:11-13 at 11-13, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng kanyang anak.
Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. John 19:30, nang masipsip ni Jesus ang alak ng kanyang sinabi, naganap na. Iniyok-yok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yun ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para tayo lahat ay maligtas, guys. Titus 3:5, tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo, na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Hallelujah! Thank you, Lord God. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin, sabi ng ating Panginoong Hesus. Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Hebrews 11:6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hallelujah! So guys, nalaman na natin kung paano iniligtas ng Diyos ng Panginoong Hesus, ng anak ng Diyos, ng kaisa-isang anak ng Diyos ng Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng sangkatauhan sa ating mga kasalanan at pagpunta natin sa impyerno para tayo'y maligtas at makasama niya sa langit. Tayo mga tupa, tayo mga anak ng Diyos dito sa lupa. So, that's it guys. So, this has been Mami Ria Palma Rogas on your YouTube screen, on my YouTube channel, saying we all need true love. I need my husband's love. My God, please give me my husband's love. I'm desperately longing for it. Help me, God. In Jesus' name, this I pray. This is my all-time prayer to you, O God. This is so unfair. I love my husband so much. Give him to me, Lord God. I need him. I need his love to me now. Ang dami ng panahong nasayang. Ang hirap na mga sandali. Ang hirap na mga I'm dealing in this on my own. The weight of the world is too much on my shoulder. If you're watching, Amor, I'm sorry, Amor, for everything that I caused you pain, physically, especially. I'm learning naman for you. Hope you'll notice me naman. I'm just here waiting for your love. May God help me in this. Your wife, Ria. Bye for now, guys. So, see you next time. Have a joyful Christmas and a bountiful New Year ahead. Love you all beings. Peace be with you all. Bye, everyone. See you next time.